Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mindaros, and for today's quick tutorial I'm going to show you guys on how to turn on or off the data saver feature on your Samsung Galaxy A55 5G phone. Kaya stay tuned ka lang para malaman ang buong step-by-step method nito at start na natin. So ang next step ay kailangan mo lang pumunta dito sa ating mobile phone settings. And kailangan na natin itap dito yung ating phone settings. And then once na dito na tayo sa ating phone settings, so ang next step ay dito lang sa pinakauna ito yung connection. So itap mo lang yan. And dito sa ating connections, ang next step ay kailangan mo lang iselect dito yung data usage. Okay, ito siya. So itap mo lang yan. And then dito sa ating data usage, so makikita mo kaagad dito yung ating data saver. So kung paano ba natin yan i-turn off or i-turn on, so itap mo lang dito yung data saver. And then makikita mo kaagad dito yung data saver. So data saver helps cut down your data usage by preventing apps from using data in the background, while turn on, the data saver icon will be shown in the status bar. So kung paano ba natin ito i-turn off, so nandito sa right side yung kanyang button. So i-click mo lang yan. So, ibig sabihin ay naka-turn off siya. Alright, so mostly kasi ginagamit ko itong data saver kapag naka-mobile data ako para ma-save yung aking data usage. So, once naka-turn on itong ating data saver, so ibig sabihin ay makakasave tayo ng mobile data. So, kapag naka-turn off siya, ibig sabihin ay so lahat ng iyong mobile apps ay nagra-run yan sa background. So, nako-consume niya yung ating mobile data. Okay, so napakadali lang naman. Makikita mo dito yung turn on. So, dito sa right side, i-click mo lang yung kanyang i-toggle on mo lang tong button niya. So, turn on or turn off. Alright, so ganito lang kasimple. Alright, so ganun lang po kasimple on how to turn off data saver on Samsung Galaxy A55 5G phone. And please don't forget to like this video, subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.